magandang gabi mga mahal kong mag-aaral na present sa ating School on the Air. Whether nakatutok kayo sa inyong telebisyon o sa DZWB. Uy, magandang gabi sa iyo, Joey. Maganda ka pa sa gabi, Maraming salamat. Teacher Mel. Thank you. Okay. Bakit imbis na classroom partner, tingnan mo yung nasa kaliwa mo. Rocking chair yung nandito. Alam ko na, si Lola Basyang ang teacher natin. Hindi. Alam mo, may kinalaman yan, no? Sa isang sakit na dumadapo daw sa mga matatanda. Yung parts mamaya sa aking one-on-one, no? Di-discuss natin. Yung sakit po na kung tawagin ay Alzheimer's disease. Ay, oo. O, diba? Marami tayong nadidinig. Mamaya alamin natin ang punot dulo niyang Alzheimer's disease. Ngayong gabi, mga kaibigan, sabay-sabay tayong magra-rocking chair para matutunan ang mga bagong kaalaman na to. Kaya tutok na dito sa Mel, partner. Enjoy! Okay! Eto, ang laman ng ating Ano yan? lesson Ano yan? plan Yan, ngayong yan. gabi. Narito na. Okay, Simulan natin sa lesson number 4. Ano yan? Kung paano maging successful sa negosyo. Boy. Yan po ituturo sa atin ang success story ng Graceland. Aba. Yung masarap na fast food chain sa Bicolandia. Lesson number 3, mga nakakatuwa at minsan wrong spelling na signages o mga nakapaskil na pangalan ng mga Ang saya niyan. establishmento, yung Ano? establishment, Pakiulit? establishmento. Ayan, correct. Sige. Ating ililista sa ating 7 ni Joey. Lesson number 2. Two. Sa one-on-one ni Mel, alamin natin kung paano haharapin. Yan. O paano natin makukope yung sakit na Alzheimer's disease sa tulong ng isang mga apo Ba? ng isang lolo na taglay ang sakit na yan. Yung mga apo na po kasi ang nag-aalaga sa doon sa matanda. At syempre, kakausapin din natin ang isang geriatric doctor. Kompleto. At sa lesson number 1 sa ating balitaktakan, partner, ngayong gabi, issue ang natin? issue nating hihimayin ay kung dapat bang iisang wika ang gagamitin sa pagtuturo sa paaralan. Para mas malinaw, panoorin nyo to. Wow, maganda yan Gandang topic yan. Kamakailan, isang petisyon ang isinumite ng isang activist group sa Korte Suprema kung saan kinikwestiyon ng grupo ang kasalukuyang panuntunan ng pamahalaan tungkol sa lengguwaheng dapat gamitin sa pagtuturo ng mga mag-aaral. Nakasaad sa petisyon na ito na lalong babagsak di umano ang kalidad ng edukasyon ng mga estudyanteng Pilipino kung maisa sa batas ang English Bill. Mayroon 2 bill ang kasalukuyang nakasumite sa Kongreso ngayon. Ito ay ang English Bill ni Cebu Representative Eduardo Gullas At ang Bill for a Multilingual Approach to Education ni Valenzuela Representative Magtanggol Gurigundo. Isinusulong ng English Bill na dapat ay English ang maging teaching language ng mga guro mula grade 4 hanggang college. Samantalang sinusulong naman ng Multilingual Bill ang paggamit ng mother tongue as a medium of instruction mula preschool hanggang grade 3 at saka gagamit ng English at Filipino sa ilang piling subject. Sa katunayan, ang Department of Education ay mayroong pinatutupad na multilingual policy sa iba't ibang paaralan simula pa noong 2009. Ang mother tongue is kung ano yung salita doon sa rehiyon na kung saan ka nag-aaral. Kaya nga multilingual, kasi 3 lengguwahe ito, yung mother tongue, tapos later on yung Filipino, at of course, kailangan talaga ang English. Kasi English ang ating global language. Marami sa mga bagong graduates ngayon ay bagsak sa English Proficiency Test. At maraming mga call center agencies na rin ang nagsasara dahil wala di umanong makuhang mga empleyado na kaya makapagsalita ng tamang English. We found out dito sa Pilipinas at saka sa iba ring mga bansa, doon sa cognitive years ng bata, na magsimula siyang matuto doon sa lengguwahe na sanay siya. So kaya nga piniface natin ito, ang paggamit ng lengguwahe, and later on, at saka natin i-introduce yung Filipino, at saka ngayon yung English. Malaki ang pakinabang ng pamahalaan kung English ang primary mode of teaching sa mga paaralan. Patunay dito ang pagtaas ng mga Korean, Indian at Indonesian students na nag-aaral ngayon dito sa Pilipinas. Pero ano ba ang mas higit na dapat bigyang halaga ng pamahalaan? Ang objective natin, at hindi malayo ito, na magkaroon ng mga bata na nakapagsalita at nakapagsulat sa mother tongue, sa Filipino at sa English. Kaya naman para sa aming balitaktakan, Dapat bang iisang wika lamang ang gagamitin sa pagtuturo? Sa pagtuturo sa mga estudyante, ano nga ba ang mas nakabubuti sa mag-aaral? Ang paggamit ng iisang wika o ang tinatawag na multilingual tulad ng Ingles at
Filipino. Sabay. Okay, partner, kilalanin na natin ang mga magdi-debate o magdidebate sa kampo na naniniwalang dapat isang wika lang ang gamitin. Kasama natin sina Joan Quintas, dating beauty queen, at Carmelo Gutierrez, isang profesor ng Mass Comm sa FEU. Ang kanilang unang hirit, fire! Nandito po tayo sa Pilipinas at mas maganda na dapat ay mahalin natin sariling atin. Oh! Mula naman sa nagsasabing kaya daw ng mag-aaralang multilingual o mahigit isang wika sa pagtuturo ng mga guro. Narito ang grupo nina Andy Nine, Party Jack ng Party Pilipinas. At si Ma'am Cristina Meneses, guro sa Perfecto High School. Ang kanilang pangunahing statement, si Ma'am ba? Ma'am, kayo po ma'am. Ma'am Cristina. Ako po, nagtuturo ako ng science. Yes. English po ang English, ang inyong wika. Opo. Ngayon, hindi po pwede tayong mag-English na mag-English. Yung mga iba kasi, English ka ng English, nakatanga lang sa'yo. Ay. Pero, tinatranslate po namin ng Tagalog. Para naintindihan natin. Oh, gano'n naman pala. Okay. Ano ang masasagot nyo doon? Yun nga tinatranslate pa rin nila. So yung sa amin, mas mag-focus na lang tayo sa isang lingwahe, which is yung Filipino. Paano yung mga libro? Nasa English siya. Oy, oo, paano Diba? nga naman yun? Paano yung mga- English sa mga libro eh. Oo nga. Libro lamang po yun. Meron naman, ang libro dapat pwedeng mabago yan. Pwede magpalimbag tayo ng mga librong in Filipino. Kami po dito ni Joanne, ang gusto naming ipunto, magkaroon ng isang focus na lang, isang way, para hindi na po English o Hindi, tika Filipino. muna. Hindi. May mga terms talaga na ano Oo nga Paano eh. yung mga terms? Oh, ito. Term yun eh. Photosynthesis. Sige nga. Hala. Photosynthesis. Photosynthesis. Science yan. science siya. Science Kahit yun. multiplication. Tagalogin mo Meron yun. siya, meron. Meron? Okay. Ano sa Tagalog ang Ano? photosynthesis? Photosynthesis, Oh. tingnan mo ha, hindi rin na nila na ano yung explain mo muna sa kanila yan, what is photosynthesis? Yes. Ngayon, ang photosynthesis, yun the green product Yes. that came from the plant. Kaya, That pero is maitatagalog photosynthesis. nyo yan. Imposibleng hindi. Depende, Kaya lang, there's no- ang problema lang, Ako tayo na mag-away. mas mahaba lang ang pagta-translate ng Correct. Tagalog. Tagalog. There is no Okay. direct translation part. There is an explanation. But a direct translation of photosynthesis, Oho. wala. Pero malalagyan lahat. Kahit anong Englishin mo, matatagalog yan. O, tuloy nyo. Kayo naman Tuloy nyo, nag-aaway. kayo nag-aaway eh. Sige, ikaw, Andy. Yan ang sabi Andy ko na. lang. Dahil ang Japan at China, ginagawa yan eh. Ginagawa po yun at naging maunlad po sila. Maging maunlad. Yun nga ang sinasabi ko. Oh, Naging yung maunlad. China nga, meron silang one language. Pero, kung nag-English din sila, they go beyond their country, di ba? Nagbe-business sila sa atin, sa States. So, 2 languages yon. Pero priority pa rin, yung language natin. Pero it's nice to know, different languages din. 21st century na Okay. tayo. Pero ang dapat, pero okay lang 'yon. Pero ang Japan at ang China, ang dapat nating tularan, pina-prioritize sila yung iisang wika. Minsan po ang mga estudyante, likas na meron yung paboritong subject o asignatura, di ba po? Meron siyang, kapag nilagay mo sa iisang, lalo na mga subjects na ayaw nila, nilagay mo sa wika na maiintindihan nila, mas maiiwasan natin yung absenteeism o yung pagliba nila sa klase. Ay, may translation siya talaga. Absent. Kagulo ko yun. Hindi, mag-gap muna tayo. Gap muna tayo. Maganda pala Magpapatuloy to. po tayo, no, mga homeschool students. Nakikinig ba kayong mabuti sa ating lessons? Yung gustong may I go out, hala, meron kayo ilang minuto, sapagkat babalik agad ang inyong school teachers dito sa Mel and Joey. Okay.